Nancy, halika rito. Dalhin mo itong sandbag. At tumakbo ng ilang laps. Huwag kang hihinto hanggang matapos ang klase. Bakit ako dapat? Dahil sinabi sa akin ng guro ng PAY, na ayusin ko ang lahat para sa pisikal na ehersisyo. Ito ay isang atas na ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi mo gagawin, ipapadidoct ko sa guro ang iyong mga kredito. Ikaw. Ganito nila ako inaapi. Hindi naman ako ang pumukaw sa kanila. Ito lang ay mula nang mangyari ang bagay na iyon sa pagitan namin ni Liam, ang buong klase, pati na ang buong paaralan. Halos lahat ay ginagawa ito para akong ipaghiganti si Liam. Si Liam iyan. Ang kasama ko noon, ang aking kababata. Siya ay isang gintong lalaki. Ang malayong pangarap ng bawat babae sa Universidad ng Timog Lundi. Dati si Liam ay ganito kaamo at inaalagaan ako. Iningatan niya lamang ako na pinakamahalaga sa lahat. Nancy. Magpahinga muna tayo. Tama. Inayos ko na ang mga tala para sa iyo. Nagpuyat ka na naman? Kung masira mo ang iyong kalusugan, ano ang gagawin natin? Hindi ako magkakasakit. Hindi ba tayo nagkasundo? Kailangan nating parehong pumasa sa pagsusulit at maging mga exchange student ng Universidad ng Luxark, ang universidad na pinapangarap natin. Tama ba? Ang pagkakaroon mo ay napakaganda. Nancy, magpakasal tayo pagkatapos ng graduation. Nancy, kami ay naging magkasintahan sa loob ng maraming taon. Lagi ko lang gusto na makasama ka. Gusto kong sa hinaharap, magkaroon ng isang lalaki at isang babae. Ang isa ay may apelyido kong Lane at ang isa ay may apelyido mong South. Ano sa tingin mo? Hindi ba iyon magiging isang panaginip sa ilalim ng puno ng akasya? Nancy, matagal kang tumakbo? Siguradong pagod ka. Hayaan mong punasan ko ang iyong pawis. Ano ang ginagawa mo? Sa ganitong kainit na araw, palalamigin kita. Ang sarap, di ba? Kasalanan ng nanay mo na naging dahilan upang si Liam mawalan ng parehong magulang. Tigilan mo na. Tumakas ang nanay mo kasama ang tatay ni Liam. Iniwan ka, kaya dapat kang magbayad. Oh, karapat-dapat ako. Ginawa iyon ng nanay ko. Nahihiya ako. Dapat kong bayaran para sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Liam, bakit ka bumalik? Hindi yan ang iniisip mo, Liam. Huwag mong hayaang malaman ito ni Nancy. Nakakadiri ka. Nanay. 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 Mamaya, hindi na kayanan ng tatay ni Liam ang pressure at tumakas kasama ang nanay ko. Magdamag, nawala lahat kay Liam. Iniisip niya na lahat ay kasalanan ng nanay ko, na inakit ng nanay ko ang tatay niya at pinilit siya na sumama sa kanya, kaya galit siya sa akin at naghihiganti siya sa akin. Sinasabing lumabas ako sa buhay niya. Ingat.
nararapat sa kanya. Ang tulad niya ay dapat parusahan ng langit. Tingnan mo siya, nagpapakabiktim pa. Pero hindi na siya lolokohin ni Liam. Eksakto isang isinilang na mang-akit bastos. Liam, hindi mo ba talaga magsasalita sa akin? Serafina, okay ka lang? Tara na. Liam, kahit nakahiga ako dito at nasaktan, hindi mo man lang ba ako titingnan? Liam, hindi na ba talaga tayo makakabalik? Liam, binili ko ang paborito mong flavor. Paano nangyari ito? Nancy, hindi na tayo makakabalik. Kailanman. Gising ka na. Ayos lang iyan. Kailangan mong ipaalam sa pamilya mo na pumunta sa ospital. Ano bang problema ko? Nancy, narito ang resulta ng pagsusuri mo. Ikaw ay may cancer sa tiyan. Wala nang lunas. Kailangan naming kontakin agad ang mga magulang mo. Kailangan nating talakayin ang mga opsyon sa paggamot sa lalong madaling panahon. Cancer sa tiyan, wala ng lunas. Kaya ang pagbaba ng timbang, ang pagsusuka, pag-ubo ng dugo. Hindi lang dahil sa stress sa eskwela, hindi dahil sa pagiging binubuli, cancer pala ito. Nakakatawa, binigyan ako ng hatol ng kamatayan at hindi man lang ako natatakot, parang gumaan lang ang pakiramdam ko. Doktor? Kung hindi ako magpapagamot, gaano katagal pa ako? Napakabata mo pa. Hindi pwedeng sumuko sa paggamot. Sa agresibong paggamot, Pakiusap, sabihin mo sa akin. Gaano katagal pa ako? hindi lalampas ng 1 buwan. Sa 1 buwan, ang exchange assessment na. Nancy, kapag pumasa tayo sa assessment, pupunta tayo sa distrito ng Hilagang Lunti para makakita ng niebe. Narinig ko napakaganda ng ice rink sa Lawa ng Payapa. Sang-ayon ako. Turuan mo akong mag-skate. Huwag mo akong tawaging clumsy. Hindi ko gagawin. Sa tingin ko, sa hinaharap, pagkatapos ng exchange, mag-apply tayo para maging faculty. Magpapakasal tayo pagkatapos ng graduation. Sa ganoong paraan, maaari tayong manirahan at magtrabaho sa distrito ng Hilagang Lunti at magkaroon ng isang malaki at malusog na anak na lalaki. Sino nagsabing papakasalan kita? Mag-focus muna sa pagbasa ng assessment. Dati tayong nagsusulatan sa bawat linya ng plano natin sa hinaharap. Ngayon ang plano ko ay may natitira na lang na isang huling linya. Ito na lang ang oras na iiwan ko ang mundong ito. Kung malaman ni Liam na mamamatay na ako, mamumula ba ang mata niya? O makikipagdiwang siya kay Serafina? Kung alam niya, malulungkot ba siya ng kaunti? Hindi. Malamang makahinga siya ng maluwag. Tigil! Mahahawa ang sugat mo niyan. Nancy, kailangan mong magsimula ng chemotherapy agad. Ang advanced na cancer sa tiyan ay seryoso, pero may pag-asa pa. Hindi ako magpapagamot. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kahit kausapin mo man lang ang pamilya mo. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na akong pamilya. Galing ako sa isang single-parent na pamilya. Ang nag-iisa kong ina ay tumakas kasama ang tatay ng iba. At ayaw na rin ako. Tahanan, noong umalis ang nanay ko, nasira ito. Maging ang katawan kong ito ay nagtatraidor na ba sa akin?
Ang huling pagtawa ng tadhana. Liam, ang hirap kontrolin ng buretang ito. Dahan-dahan lang. Dati, mahigpit pa niyang hinawakan ang kamay ko habang nag-eksperimento ako. Ngayon, para akong hangin sa kanya. Kamay ko, Nancy, anong ginagawa mo? Halatang sinasadya niya. Gusto niyang gumanti kay Serafina. Oo nga, nakakadiri. Puro siya. Nagpapakabiktima at naghahanap ng awa. Hindi ko sinasadya. Nanginginig kasi ang kamay ko. Liam, ang sakit ng kamay ko. Liam, nawala na rin ang nag-iisa kong ina. Wala na ring nasa likod ko. Hindi mo malalaman. Ang talagang nasasaktan ay ako. Liam, ang sakit ng kamay ko. Liam, ang sobrang sakit ng kamay ko. Serafina, alam kong masakit. Tiisin mo lang. Magsisinat din iyan. Nancy, kapag naglakas loob ka na saktan muli si Serafina, pahihirapan kita ng 10 beses higit pa sa ngayon. Sino ang mag-aakala? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang unang beses na aktibong nagsalita siya sa akin ay para balaan ako. Dahil sa ibang babae. Mukhang sa kanyang puso, wala talagang lugar para sa akin ngayon. Tama? Ang aking ina ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina at pinilit ang kanyang ama na umalis. Kinamumuhian niya ako ng husto. Paano siya magkakaroon pa anong nararamdaman para sa akin? Ang lasa ng metal sa aking lalamunan ay bumabalik. Umuubo na naman ng sobra. Kansa sa tiyan na terminal. Gaano pa kaya ako tatagal? Hoy, tingnan mo si Nancy. Ang walang hiya ng nanay niya, sinira niya ang pamilya ni Liam. Ngayon sinusubukan din niyang saktan si Serafina. Oo, ang mga taong tulad niya ay napaka-iritante. Ito ba ay karma? Nanay? Ito ba ang iniwan mo sa akin? Liam. Kung noon, gaano katagal akong nawalan ng malay? Tapos na ba ang klase ulit? Tingnan mo, siya iyon. Lumayo ka sa kanya, malas. Ano ang hinihintay mo? Halika dito. Ang boses na iyon, ang eksenang ito, Ano ang tinitingnan mo? Tara, eto. siya ba sa wakas? Bakit? Bakit mo hinayaan na masaktan ang kamay ni Serafina? Hindi ko sinasadya dahil may sakit ako. Ang sakit-sakit. Pakiramdam ko, paru-paruho ang buong katawan ko. Nancy, ang nanay mo ang dahilan.
kung bakit nawala sa akin ang nanay ko. Ngayon, gusto mo akong mawalan ng nobya ko. Kayo dalawa, ina at anak. Talaga kayong sumpa ko. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mo nang hawakan si Serafina kahit isang daliri. Kung sa tingin mo, binubuli kita. Tinatakot kita? Sumbong mo ako. Pwede akong huminto sa pag-aaral o hindi kumuha ng exchange student exam. Hindi. Basta. Ang bahay ko ay nawasak na ng sa iyo. Liam. Liam, alam mo ba? Ang taong talagang hindi makakasali sa exchange student exam ay ako. At hindi lang ako aalis sa mundo mo, kundi aalis sa mundong ito. Nang tuluyan. Nancy, paano ka naging ganito? Binubuli ka ba? Oh, nawalan lang ako ng balanse. Ang kaliwang binti mo ay kailangan ng cast at sa iyong katawan maraming gasgas na kailangan ng lunas. Sigurado ka ba na hindi mo kailangang ipaalam sa mga magulang mo? Hindi na kailangan. Gamutin mo lang ako ng mabilis. Pakiusap. Si, Wala akong maraming oras. Bawat minuto, bawat segundo ay mahalaga. ikaw? Dapat magpahinga ka ng higit. Hindi na kailangan. Ayokong manatili dito. Salamat. Nawalan ng kuryente? Anong nangyayari? Hinalikan niya siya. Tigilan mo iyan. Ito ang silid aklatan. Ayos lang. Walang makakakita sa atin. Ngayon ang kanyang hawak, hinahalikan, ay ibang tao. Ito na ang huling pagkakataon. Kahit hindi ako makapasok sa Universidad ng Luxark, kailangan ko pa ring patunayan ang sarili ko. Ano yan sa kamay mo? Hindi ako pwedeng mahuli. Kailangan kong pumasok sa Universidad ng Luxark, kasama si Liam. Ma'am, si Nancy yan. Si Nancy ay nandaraya. Ang papel na ito ay itinapon ni Nancy. Gusto niya akong idamay. Hindi po, ma'am. Sa kanya tong papel. Hindi ako nandaya. Hindi nga. Nandaya ba talaga siya? Siya na naman, yung insidente sa lab nung nakaraan. Hindi pa tapos. Naglakas loob siyang mandaya? Sa tingin ko, para makalipat sa Universidad ng Luxark, wala na siyang prinsipyo. Wala ang surveillance ngayon dahil maintenance. Kailangan namin ng mga saksi ngayon. Liam, nakaupo ka sa likod niya. Siguradong nakita mo ng malinaw. Kahit galit ka sa akin, sa ganitong pagkakataon, Liam, pakiusap.
Siya ang nandaraya. Kaya kapag nasira ang puso mo, talagang maririnig mo ang isang dagundong. Nancy, bawal na ang score mo sa exam na ito. Nakabinbin pa ang karagdagang resulta. Unang taon, klase 2 ng Chemical Engineering. Estudyanteng si Nancy South, nandaya sa exchange exam ng Universidad ng Luxark. Seryoso ang sitwasyon, walang moralidad. Parusa, maglinis ng sports field sa loob ng 1 linggo. Siya yan! Nandaya talaga siya! Oy, ang mandaraya. Matapang pa rin pumasok, kahiyahiya sa departamento natin ng Kim. Sabi ko, dapat nating turuan siya ng leksyon. Anong ginagawa mo? Tigil! Pakawalan mo ako! Buksan ang pinto! Hindi. Ayaw kong manatili dito. Huwag kang matulog. Nancy, hindi ka pwedeng matalo. Sino nagsabi sa'yo na ikulong siya dito? Liam, gusto lang naming maghiganti sa kanya para sa'yo. Nandaya siya at pinahiya ang aming departamento. Hindi ko kailangan na gawin ninyo ito para maghiganti sa kanya para sa akin. Umalis ka. Ang init, tulad ng dati. Hindi ba saglit lang siya ikinulong? Bakit siya matagal nang walang malay? Ang pasyenteng ito, ang katawan niya ay sobrang mahina na at na-shock siya. At mayroon siyang Liam, na-spray ng bukong-bukong ko. Sobrang sakit. Liam, Ann. Sige, nasa klinika ng paaralan ako. Pupunta ako diyan. Hindi niya narinig ang tungkol sa cancer. Huwag na lang, hindi niya malalaman. Malapit na akong umalis sa mundong ito. Estudyante, kailangan mo pang maobserbahan. Ayos lang ako. estudyante. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ikaw. Salamat, Doktor. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Okay lang talaga ako. Nancy? Huwag mong isipin na tapos na ito. Ang utang mo kay Liam. Hindi mo ito mababayaran sa buong buhay mo. Alam ko. Sa pagitan mo at Liam, may isang buhay na nawala. Buhay ng kanyang ina iyon. Tigil. Ulo ko. Ulo ko. Nancy, ano na naman ang ginawa mo sa kanya? Ako. Liam, gusto ko lang siyang ipakita ng pag-aalala. Hindi ko inaasahan. Bigla niya akong itinulak pababa. Hindi totoo iyan. Manahimik ka. Kung may mangyari kay Serafina, hindi kita hahayaan. Isama mo rin si Nancy bago mawala sa panganib si Serafina. Hindi siya pwedeng umalis.
Kaya mo bang maglakad? Huwag mo kaming pilitin. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Ang pasyente ay nangangailangan ng agarang dugo. Kunin mo ang akin. Bakit nandito ka pa? Sa kalagayan mo, kailangan mong magpahinga agad. Ang sakit mo. Anong sakit niya? Ang ibig sabihin ng nurse ay, nag-aalala siya sa akin, pinaaalalahanan akong magpahinga para hindi ako magkasakit. Salamat at okay si Serafina. Umalis ka. Ayoko nang makita ka. Oy. Huwag gumamit ng hagdan. May elevator sa kaliwa paglabas mo. Gamitin mo yon pababa. Salamat. Kwarto ng pagkuha ng dugo. Dito. Nancy, sinasabi ko sa'yo sa huling pagkakataon. Ayoko nang makita ka. Sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita. Nasanay na ako sa pananakit ng dibdib at pag-ubo. Nakakaawa. Anuman ang nangyari sa akin noon, nanatili ka sa akin araw at gabi. Pero ngayon, kasama mo na ang iba. Nancy, magpapakasal tayo pagkatapos ng graduation. Nancy, lumaki tayong magkasama sa lahat ng mga taong ito. Palagi ko lang nais na makasama ka. Sa tingin ko, sa hinaharap, magkakaroon tayo ng isang lalaki at isang babae. Isang may apelyido ko, Lane. Isang may apelyido mo, South. Ano sa tingin mo? Hindi ba iyon magiging? Isang panaginip sa ilalim ng puno ng akasya. Sa tingin ko, mamaya, pagkatapos ng exchange program, mag-a-apply tayo para manatili sa campus at magpapakasal pagkatapos ng graduation. Ganoon, makakapagtrabaho tayo at manirahan sa distrito ng Hilagang Lunti. Liam, binili ko ang paborito mong lasa. Paano nangyari ito? Nancy, hindi na tayo makakabalik. Kailanman. Liam, hindi na tayo makakabalik. Kailanman. Oras na para umalis. Bago ako maging ganap na pabigat. Paalam. Liam.
Paalam. Ang mundong ito. Ang apat na anak na tsino ng konsorsyum ng Alyansa sa Hilaga, Ethan Grant, ay sinasabing babalik sa Tsina sa lalong madaling panahon. Ito ay magtutulak sa iyo mula sa ika-5 pwesto sa listahan ng yaman sa bansa, pababa sa ika-6. Ano ang iyong pananaw doon? Sa tingin ko, ang pagkakaroon ng dayuhang kapital na bumalik sa China ay isang magandang bagay tungkol sa mga ranggo ng yaman. Hindi ko sila pinansin. Pasensya na. Ginoong Lane, isang huling tanong. Napakabata mo at matagumpay. Tiyak na marami kang naging relasyon. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong hindi malilimutang unang pag-ibig? Ako. Wala akong hindi malilimutang unang pag-ibig. Basta. Isang taong kinamumuhian ko hanggang sa buto. Basta. May isang tao na labis kong kinamumuhian. Kinamumuhian ng husto. Sino ang makapagpapagawa kay Ginoong Lane na kamuhian ng isa ng husto? Sino ang nanakit kay Ginoong Lane? Ginoong Lane, mayroon din ngayong gabi ang class reunion ng inyong alma mater. Kita mo? Hindi ko ba sinabi na ang pagtitipon na ito ay dapat tanggihan lahat? Pasensya na. Kakansilahin ko na ngayon din. Wala na. Magayos ng sasakyan para pumunta doon. Uy, Liam, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, isa kang malaking pangalan sa Forbes list. Narinig ko na engaged ka kay Binibining Chin. Bagay na bagay. Oh, Uy, matagal na tayong hindi nagkita. kumusta? Kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita. Kamakailan, bukod sa akin, sino pa ang hindi nakadalo sa reunion? Saka, bukod kay Liam, si Nancy. Hindi pa siya nakadalo. Nancy? Ano ang ginagawa niya kamakailan? Hey, Liam, hindi mo ba alam? Nancy? Hindi ba siya namatay na 10 taon na ang nakalipas? Nagbibiro ka yata. Totoo iyon. Naalala ko, bandang katapusan ng unang taon. Hindi katagalan pagkatapos ng pagsusulit para sa palitan. Nakita ko ang pulis na nag-aasikaso sa kanyang pagkamatay, gamit ang aking sariling mga mata. Narinig ko na ang kanyang katawan ay nanatili sa ospital. Sa loob ng ilang araw, walang kumuha ng kanyang abo. Marami siyang natitiis. Paano siya basta sumuko na lang? Baka nagtatago siya sa isang lugar. Ginagawa niyang sabihin ninyo iyan ng kusa. Masakit. Nandaraya siya. Anong nangyayari? Kanina ay napakasigla. Bakit biglang tumahimik ang lahat? Anong nangyari? Liam, may taong nagalit sa'yo? Sino? Ang walang pakundangan. Sinabi nila si Nancy. Sinabi nila na siya. Patay na siya. Nancy. 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo siya binabanggit? Sa tingin ko, sinasadya mo. Noon, marami siyang ginawang mga kasuklam-suklam na bagay. Pero may nagsasalita pa para sa kanya. Patay? Sa tingin ko sobrang nahihiya siyang mabuhay. Talagang bigo siya. Kaya hindi siya naglalakas loob lumabas. At pinaamin kanya para kay Liam. Nakakainis lang. Tama na. Kung patay man siya o hindi, anong kinalaman ko doon? Tapos na ang mga bagay na iyon noon. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ang sarili kong buhay. Mula ngayon, huwag mong banggitin ang pangalan niya sa harap ko. Siya? Liam, huwag mong hayaang ang mga taong walang kinalaman ay makaapekto sa iyong kalooban. Umalis na tayo ng maaga. Pagkatapos subukan ng wedding dress bukas, sa gabi, sasama ako sa iyo sa Finance Summit. Siya. Tingnan mo itong pinakabagong wedding dress. Ang disenyo ng bow na ito ay natatangi, at ang alahas na ito perpektong tumutugma sa damit na ito. Sa tingin ko, ang kasal natin ay dapat sa tabing dagat. Ang mga imbitasyon,
ay dapat sulat kamay na may gold foil. Tunay na ginto. Liam, nakikinig ka ba sa akin? Huwag kang maging bobo. Ako? Bobo? Mula nang umalis tayo sa party, nawawala ka sa sarili? Iniisip mo pa ba si Nancy? Ang dami ng taon. Hindi mo pa rin siya makalimutan. Sinabi ko sa iyo, huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Bakit hindi ko siya pwedeng banggitin? Kung hindi dahil sa akin, matagal na sana siyang kumapit sa'yo. Kung gaano kanya sinira noon. Matagal na tayong magkasama at iniisip mo pa rin siya. Makatarungan ka ba sa akin? Umuwi ka ng mag-isa. Liam, Salubungin natin ang panauhing tagapagsalita ng summit na ito, ang aming espesyal na pangunahing tagapagsalita, aghambuhay ng Berdehan Grupo ng Kapital Punong Estratiya para sa Asia-Pacific Ginang, Nancy South. Siya ang magdadala sa atin pagputol ng kokon, ang bagong alon ng aghambuhay at pananalapi pangunahing talumpati. Nancy, paano naging posible iyon? Dapat siya ay tumalon na sa gusali noon pa man. Magandang hapon, mga minamahal na panauhin. Ako si Nancy South, ang Financial Summit 2.0, na ito ay nakatuon sa ilang aspeto. Ginoong Lane, anong problema mo? Kilala mo ba si Binibining South? Matagal nang may mga chismis na 10 taon na ang nakalipas. Mayroon kang hindi malilimutang romansang kababata. Totoo ba iyon? Nancy. Ikaw ba talaga, Nancy? Ginoong Lane, sa tingin ko, napagkamalan mo ako sa iba. Ang Nancy na kilala mo, mahigit 10 taon na, ang nakalipas ay na-diagnose na may terminal na cancer. Ang kanyang katawan ay hindi na-claim. Ngunit, nais kong paalalahanan ang ilang tao. Ang kasinungalingan ay hindi pumapatay ng katotohanan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng kaibigan sa media, ang kapangyarihan ng medikal na kapital ay hindi lamang makapagligtas ng buhay, kundi pati na rin ibunyag ang mga diagnosis na minamanipula ng kasamaan at maging ang masamang katotohanan ng mga gawa-gawang sertipiko ng kamatayan. Nancy, sinisiraan mo ako. Kunin ang ulat ng kanser sa tiyan noon. Ito ba ay talagang inisyu ng isang doktor? Tigilan mo ang kalokohan. Noon, ikaw mismo ang tumalon sa gusali. Walang pumilit sa iyo. Tumalon sa gusali? Serafina, una, inayos mo ang cancer. Pagkatapos, ay ikinalat mo ang mga chismis na ang aking katawan ay hindi na-claim. Akala mo ba talaga na itutulak ako nito sa impyerno? At si Liam, ang pagtakas ng iyong ama at ng aking ina. Ito ba talaga ang kanilang desisyon? Nag-iimbestiga na ako. Lahat ng sangkot sa konspirasyon na iyon, hindi ko sila hahayaang makaligtas. Binibining South, maari mo bang ipaliwanag? Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa mga tao na kasali sa konspirasyon na iyon? May kaugnayan ba ito sa iyong ina at ama ni Ginoong Lane? Sila ba ay sangkot? Nagtanan ba sila dati? Ano ba talaga ang nangyari? Kanselahin ang schedule bukas ng umaga. Una, salubungin ang delegasyon ng Port Mere. Naunawaan. Nancy. Hindi ka patay. Saan ka nang galing sa nakaraang 10 taon? Bakit walang balita galing sa iyo? Ginoong Lane, sa isang tao na idineklara mo ng patay, sabihin, ang lahat ng ito, may kahulugan pa ba ito? Oh, ito ba ay... May mga taong talagang nagnanais na manahimik ako magpakailanman? Liam, umalis muna tayo dito. Ang media ay lahat nagpe-film. Ginoong Lane, sa venue ng kumperensya at kanina lang sa likod ng entablado, 2 beses mo hininto si Binibining South. Ikaw at si Binibining South ay dati nang magkakilala. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Binibining South? Ginoong Lane, maari mo bang bigyan kami ng pahiwatig? Yung sinabi niyang pangungusap tungkol sa taong idineklara mong patay, tinutukoy ba niya ang sarili niya? Wala kang pakialam diyan. Liam, tigilan mo na. Umalis na tayo dito. Talaga siyang ganap na nagbago.
Ginang South. Ito ang impormasyon tungkol sa Grupo Lane. Si, Kailangan ba nating gumawa ng karagdagang hakbang? Ang opinyon ni Ginoong Grant ay kababalik lang natin sa bansa. Mas mabuting huwag masyadong magmadali. abisuhan ang legal department. Una, simulan muli ang 10 taon na ang nakalipas ang investigasyon ng mga medical records. Naiintindihan. Gayon din, tungkol sa pagkuha ng kumpanya ng ama ni Serafina, Magpatuloy ayon sa orihinal na plano. Gusto kong ang pamilya Quinn magbayad para sa ginawa nila noon. Nakikipag-usap kami sa iyo sa loob ng 3 taon tungkol sa partnership sa medikal ng pagkakaisa at ngayon, sa wakas, ay matutupad na. Ginoong Sato, makakasiguro ka? Ang Grupo Lane ay ganap na itutulak ang lokalisasyon ng mga advanced na medikal na kagamitan. Kaya, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sige. Pasensya na, nahuli ako. Ayon sa kasunduan na naabot kagabi sa pagitan ng aghambuhay ng Berdehan at sa iyo, ang proyektong ito ay pangungunahan ko. Nancy, Sa ilalim ng bagong kontrata, ang inyong panig ay makakakuha ng 30% bahagi. Ang aghambuhay ng Berdehan ay mayroong 55%. Ang Grupo Lane ay nagpapanatili ng 15% ng mga bahagi ng teknolohiya. walang problema. Upang makatanggap ng pamumuhunan mula sa aghambuhay ng Berdehan, ay lubos akong nasiyahan. ano ang ibig mong sabihin? Ito ay isang normal na hakbang sa negosyo. Ginoong Lane, ang negosyo ay digmaan. Pwede ba tayong mag-usap? Nancy, ano ba talaga ang nangyari noon? Talagang hindi ko alam. Kung alam mo man o hindi, ay hindi mahalaga. Kung gayon, bakit mo kinakalaban ang aming kumpanya? Ang aming kumpanya ay nagtrabaho ng 3 taon para lamang masigurado ang pagpirma ngayon. Maaari bang ang medikal na datos ay nalik mo kay Ginoong Sato? Ginoong Lane, alalahanin mo ang iyong posisyon. Ang alok ng aghambuhay ng Berdehan ay 15% mas mababa kaysa sa Grupo Lane at ang teknikal na solusyon ay mas mahusay. Ang mga mamumuhunan na pumili sa amin ay isang purong desisyon sa merkado. Oh at, batiin mo si Binibining Quinn para sa akin. Narinig ko na ang kanyang ama ay naghahanap ng isang sub-agency para sa aghambuhay ng Berdehan kamakailan. Pinapayuhan ko siyang subukan ng ibang pamumuhunan. Noong panahong iyon, natanggap ko itong hindi kilalang diary. Nancy, ilang sikreto pa ba ang itinatago mo? Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, hindi ko pa rin malaman ang password mo. Pero hindi na ako makapaghintay. Gusto kong malaman lahat tungkol sa nakaraan mo. Liam, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, malamang wala na ako. Alam ko, may nagawang mali ang nanay ko. Sinira niya ang pamilya mo at winasak ang lahat sa pagitan natin. Araw-araw akong nabubuhay na may pagkakasala, pero hindi kita nasabihan. Natatakot ako na lalo mo akong kamuhian. Tapos na-diagnose ako ng terminal na cancer sa tiyan. Sabi ng doktor, mga 1 buwan na lang ang itatagal ko. Hindi ako nagsabi kahit kanino. Kahit sa'yo. Ayokong isipin mo na ako ay taong gumagamit ng buhay ko para makakuha ng simpatiya. Alam kong galit ka sa akin? Kaya iniwasan kita hanggat maaari. Ayokong mapalungkot ka.
Kapag nakikita kitang kasama si Serafina, nasasaktan ako. Pero sana lang maging mas masaya ka. Kalimutan mo na ako. Gusto ko lang na magkaroon ka ng mas magandang buhay. Kalimutan mo na ako. Baka mas mabuti ang pakiramdam mo sa ganoon. Kaya, iniwan ko ang aking litratong pang-alaala at ang sulat dito, hindi dahil sa anumang tiyak na dahilan. Gusto ko lang mag-iwan ng kaunting patunay na umiral ako. Liam, hindi kita sinisisi. Kung ang aking kamatayan ay makapagpapagaan ng iyong pakiramdam, sapat na iyon? Imposible. Hindi ito maaaring totoo. May cancer talaga siya. Noong mga panahong iyon, araw-araw siyang humaharap sa kamatayan at gusto ko lang siyang pahirapan. Ang maramdaman ang kawalan ng pag-asa na aking pinagdaanan, pero hindi ko naman gusto na mamatay siya. Masakit. Nancy, pasensya na. Ngayon, sa klase ng chemistry lab, nagsimulang manginig muli ang aking mga kamay. Ako ay hindi sinasadyang nakapag-splash ng Lee sa kamay ni Serafina. Aray! Kamay ko! Nancy, kung saktan mo muli si Serafina, papahirapan kita ng 10 beses higit pa sa ngayon. Si Liam ay talagang galit. Sinigawan niya ako, sinabing sinadya ko raw, at papahirapan daw niya ako ng 10 beses. Alam ko na kasalanan ko, pero hindi ko talaga sinasadya. Sumasakit ang tiyan ko. Nakakulong ako sa lumang silid ng kagamitan. Takot na takot ako. Sa tingin ko, narinig ko ang boses ni Liam. Darating ba siya para iligtas ako? Hindi. Galit na galit siya sa akin. Bakit niya ako ililigtas? Sinabi ng doktor na mayroon akong hindi hihigit sa 1 buwan na mabubuhay. Sa mga huling araw na ito, gusto ko lang makita si Liam ng 1 beses. Kahit sa malayo, sandali lang. Ngunit, wala na akong pagkakataong iyon. Nancy, sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Hindi na kita gustong makita pa. Siya, hindi na ako magpapakita muli. Liam, nais ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay. Sana ikaw ay maging masaya magpakailanman. Nancy, pasensya na. Pasensya na. Noong araw, Nancy, malapit nang mamatay. Gusto ko lang siyang parusahan para bayaran niya ang pagkakamali ng kanyang ina at harapin ang mga kahihinatnan. Pero hindi ko alam na nabayaran na niya ang lahat gamit ang kanyang buhay. Pero ngayon, huli na ang lahat. Ang babaeng minsang ganap na nakalaan sa akin, ang babaeng kahit sinaktan ko siya, lihim pa ring nagmamalasakit sa akin, wala na magpakailanman. Liam, ano bang ginagawa mo? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Umuwi ka at ginawa mong ganito kagulo?
Bakit mo hawak ang kanyang litrato? Liam, hindi mo pa rin makalimutan si Nancy. Nagtatago ka pala sa akin dahil sa kanya? Liam, tiningnan mo ako sa mga mata at sabihin mo sa akin, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, naisip mo pa ba siya? Nababaliw. Talagang baliw. Nancy, bakit hindi ka namatay noon? Huwag mong sabihin iyan tungkol sa kanya. Serafina, iwan mo lang ako. Kailangan ko ng ilang oras na mag-isa. Noon, pinatay ng nanay niya ang nanay mo. Sinira ng nanay niya ang pamilya mo. Nakalimutan mo na ba sa lahat ng mga taon na ito? Sino ang nasa tabi mo? Sino ang nandyan para sa iyo sa pinakamahirap mong panahon? Ako iyon. Hindi iyong patay na si Nancy. Hindi ko nakalimutan. Ngunit ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako mali noon. Hindi ka mali. Ano ang ginawa mong mali? Si Nancy ay biktima rin. Umalis ang nanay niya at nawalan din siya ng tahanan. Ngunit lahat ng aking poot, ibinuhos ko sa kanya. Itinulak ko siya pababa ng hagdan, hayaan siyang mabuli, pinilit siyang umalis sa paaralan at wala akong ginawa. Noon, naisip ko, mas masama ang pakiramdam niya, mas maganda ang pakiramdam ko. Ngunit ngayon alam ko na, tumatakbo lang ako. Tumatakbo mula sa pagkamatay ng nanay ko. Tumatakbo mula sa sirang pamilyang ito. Lahat ng aking poot, ibinuhos ko sa kanya. Ngunit nakalimutan ko na siya ay dati ang taong pinakagusto kong protektahan. Ano naman ako? Ano ako sa'yo? Liam, 10 taon na akong kasama mo. 10 taon. Mula noong unang taon hanggang ngayon, gusto ko talagang pakasalan ka. At ngayon sinasabi mo sa akin, na pinagsisihan mo, iniisip mo pa rin si Nancy. Ano ba ang dapat kong gawin? Sa susunod na buwan, tayong dalawa ay magpapakasal na. At ngayon mo pa sasabihin sa akin? Sinusubukan mo bang sabihin? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, na hindi mo ako minahal? Alam mo ba kung gaano ito kasakit para sa akin? Pasensya na. Serafina, pero magulo ang isip ko ngayon. Talagang magulo. Kailangan kong pag-isipang mabuti. Sa hinaharap, kung ano ang dapat nating gawin. Mag-isip. Sige, mag-isip ka. Tingnan natin kung ano ang maiisip mo. Liam, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ako masaya, wala sa inyo ang magiging masaya. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol kay Nancy sa nakaraang 10 taon, kahit anong mangyari. Ginoong Lane, ginamit namin lahat ng resources. Pero ang impormasyon ni Binibining South mula sa nakaraang 10 taon ay mahigpit na naka-encrypt. Pagkatapos noon, nalaman lang namin na nagtapos siya sa Harvard Medical School bilang panguna sa kanilang klase. Pagkatapos ay sumali siya sa bangko ng pamumuhunan ng tuktok. 3 taon na ang nakalipas. Sumali siya sa agham buhay ng berdehan. Yun lang. Paano naman sa China? Pagkatapos niyang tumigil bilang freshman, saan siya pumunta? At ang kanyang cancer sa tiyan, sino ang gumamot doon? Ang security info ng taong iyon ay top-level confidential. Nakita lang namin isang maikling surveillance clip mula noon. Ano ang laman? Ginoong Lane. Noon, sa labas ng bahay ni Nancy, mayroon nga pribadong kamera. Ipakita mo sa akin ang footage. Pero matagal na ang nakalipas. Ang data mula sa panahong iyon ay halos sira na. Gayunpaman, ang footage mula sa panahong iyon, mayroon pa ring motion detection. Nakuha nito ang security footage ng mga taong pumapasok at lumalabas. Dapat ito ay mula sa 2nd semester ng iyong freshman year, bandang bago ang break.
Isang tao na hindi dapat nandyan ay lumitaw. Hasing, Ipakita mo sa akin ngayon. Sa oras na iyon, siya ay nasa talagang masamang kalagayan. Siya ay nasa matinding sakit. At pinilit pa rin niyang lumabas. tiyak na bumili siya ng mga gamot sa sakit. Serafina. Siya iyon. Talagang siya iyon. Sinabi ni Serafina noong panahong iyon na wala siyang ideya kung nasaan ang bahay ni Nancy. Ginoong Lane, tingnan ninyo. Sa kabilang kamay niya, may hawak siyang bote ng gamot. Nang lumabas siya, nawala ang bote. Ano ba talaga ang ginawa ni Serafina noon? Posible bang nilalason niya si Nancy? Imposible iyan. Hindi ganoong uri ng tao si Ginang Quinn. Siyasatin mo. Alamin kung ano ang ginawa ni Serafina noong pumunta siya sa bahay ni Nancy noon. At ang ospital ng campus. Teka, ano ba talaga ang sinabi ni Nancy sa summit? Sinabi niya, maling diagnosis, peke na sertipiko ng kamatayan, at ang talaan ng kanser sa tiyan. Idiniin din niya na ito ay isang pagsasabuatan. Isang pagsasabuatan. Ang surveillance footage ng ospital ng campus gawin ang lahat para makuha iyon. At lahat ng nakipag-ugnayan kay Serafina noon, huwag iwanan ang sinuman. Hanapin silang lahat sa anumang paraan. Ang babaeng iyon si Nancy mula sa agham buhay ng Berdehan. Mas nakakasilaw pa siya kaysa sa mga magasing pinansyal. Sabi ng chismis, noong mga panahong iyon sila at si Liam ng Grupo Lane ay nagkaroon ng isang hindi malilimutang relasyon. Sino ang nakakaalam kung totoo? Narinig ko na 10 taon na ang nakaraan, maraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan. Talagang bumangon siya mula sa abo. Salamat at hindi siya namatay. Bumalik na naman siya. Ang 10 taon na ito, ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Paano siya nangahas bumalik? At napakawalang hiya. Ngayon, tanggapin natin. Kapital ng Berdehang Agham Buhay, punong opisyal ng estratehiya para sa Asia Pasipiko, Ginang South, upang ipahayag ang isang malaking gawaing pagkakawang-gawa. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ngayong gabi, sa ngalan ng Agham Buhay ng Berdehan, formal kong inaanunsyo ang pagtatag ng Pondong Cocoon Break. Ang pondong ito ay ilalaan para suportahan ang mga batang pasyente ng cancer sa tiyan mula sa mga pamilyang salat sa pananalapi upang makatanggap ng mga makabagong paggamot at suportahan ang mga kaugnay na larangan ng mga teknolohiya ng maagang pagsusuri at pananaliksik sa nakatarget na gamot. Ang cancer sa tiyan, lalo na sa mga kabataan, ay mapanlinlang sa mga unang yugto. Maaari nitong sirain ang isang tao, isang pamilya. Alam na alam ko ang sakit. Inaasahan naming tulungan ang bawat batang buhay na nakulong ng sakit, makalaya at magbago. Agham Buhay ng Berdehan ay nagnanais na mag-ambag ng aming makakaya. Nancy, Ano ang maaari kong gawin para sa iyo, Ginoong Lane? ang iyong pondo ay napakahalaga tungkol sa kanser sa tiyan sa mga kabataan. Ginoong Lane, mukhang interesado ka sa paksang ito. Oo, ang cancer sa tiyan sa mga kabataan. Parang napakawalang pag-asa, diba? Lalo na kung ito ay mangyari sa isang 18 taong gulang na babae. At kapag sinabihan siya na mayroon siya 1 buwan na lang ang natitira para mabuhay. Ang sakit mo noong panahon na iyon. Sakit? Ginoong Lane, kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa isang bagay. Minsan, ang katotohanan sa isang medikal na ulat ay hindi eksaktong. Kung ano ang iniisip ng ilan, ang katotohanan at mga katotohanan ay hindi laging ganoon. Nancy, ano ang pinagsasabi mo? Paano ka nakaligtas sa 10 taon na ito? Ginoong Lane, ayokong pag-usapan ang nakaraan, lalo na sa isang taong patay na. Sinusubukang malaman kung paano sila bubuhayin ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay buhay ako ngayon. Alam ko, napakalinaw na mga bagay at katotohanan na itinago ng nakaraan. Liam, so kasama mo si Binibining South. Nagkukumustahan? Nancy? Hindi. Ngayon dapat kitang tawaging Ginang South. Talaga? Ilang araw na magkalayo at makikita mo ang isang tao sa bagong liwanag.
Ngunit huwag mong kalimutan, ang pagpapalit lang ng damit mo ay hindi nangangahulugang ang nakaraan ay makakalimutan ng iba. Halimbawa, ang mabubuting gawa ng iyong ina noon, pagtakas kasama ang ama ng iba, tumakas ng magkasama, nagdulot ng pagkawasak sa pamilyang iyon. Ang kanyang ina ay talagang ganoong uri ng tao. Serafina, Mga paalala ni Binibining Quinn, parang nagpapaalala sa akin ng ilang mga pahiwatig na natagpuan ko kamakailan. Minsan, ang pagganap na magnanakaw, na sumisigaw ng magnanakaw, kapag ginawa ng maraming beses, ay hindi lamang nakakapagod, kundi mas malamang na ilantad ang iyong kamay. Anong nangyayari? Maaaring na may ibang panig ang kwento noon. Tingnan mo ang ekspresyon ni Binibining Quinn, mukhang may mali. Nancy, tigilan mo na ang paninira sa akin. Ang mga bagay noong mga nakaraang panahon, alam ng lahat. Ang iyong ina, ang hindi nararapat. Binibining Quinn, binanggit ko ang mga bagay mula sa nakaraang henerasyon. Ano ang kinalaman mo riyan? Bakit mo agad itong personal? Ano ang inaalala mo? ang pahiwatig na binanggit ni Nancy, ano iyon? Liam, paano mo mapapaniwalaan ang kalokohan ng isang tao na hindi alam ang pinagmulan? Pinaghihiwalay niya tayo. Napupuot siya sa atin. Put? Binibining Quinn, masyado mong iniisip. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Maaring maantala ang katotohanan, ngunit hindi ito nabibigo na lumitaw. 10 taon na ang nakalilipas, ang Departamento ng Oncology sa Ospital ng Universidad ng Timog Lundi na si Dr. Lee na biglang nagbitiw at lumipat sa ibang bansa, Binibining Quinn. Naaalala mo ba? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mukhang may mas malalim pa pala. Pasensya na, tila hindi maganda ang pakiramdam ni Binibining Quinn. Aalis na ako ngayon. Serafina, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Nancy? At sino si Director Lee? Liam, sinigawan mo ako. Talagang sinigawan mo ako. Para sa babaeng iyon na ang nanay ay pumatay sa nanay mo. Sagutin mo ang tanong ko. Paninirang puri iyan, isang bitag. Batay sa isang larawan lang, bakit ako dapat umamin na nagkasala? Liam, sa lahat ng mga taong ito, paano kita ginamot? Hindi mo ba alam sa puso mo? Dahil alam ko ng husto ang 10 taon na ito, kaya gusto kong malaman kung gaano karami sa katotohanang alam ko noon ay talagang binaluktot. Ang cancer ni Nancy, may kinalaman ba ito sa iyo? Liam, baliw ka. Nagkasakit siya ng cancer. Anong kinalaman noon sa akin? Iyon ay kanyang malas. Karapat dapat siya sa iyon. Magsalita ka. Ginoong Lane, nakakita na kami ng ilang impormasyon ngayon. Pero noong mga panahong iyon, ang doktor na naglabas ng report ng diagnosis ay lumipat na sa ibang bansa. Apelyido ba niya si Lee? Ang pangalan niya ay Don Lee. Batay sa impormasyong mayroon tayo ngayon? Sabihin mo sa akin. Oo, si Don Lee iyon. Mabuti. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Maghanap ng paraan para ibalik ang taong iyon mula sa ibang bansa para sa akin. Liam, anong problema mo? Bakit ka ganyan kagalit? Anong sinabi sa'yo ng assistant mo? Kanina lang? Sabi mo gusto mong ibalik ang isang tao sa bahay? Don Lee. Liam, baliw ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang kinakatakutan mo? Ibabalik ko siya mula sa ibang bansa. Gusto ko siyang tanungin ng harapan tungkol sa nangyari noon. Hindi na kailangan. Naibalik ko na siya. Sino ka? Anong kinalaman mo diyan? Binibining Quinn. Siya ang host ng charity gala ngayong gabi, si Ginong Grant, na kababalik lang mula sa ibang bansa. Paano ka naging napakabastos, Binibining Quinn? Lahat ng kinakain at iniinom mo dito, kasama na ang gusaling ito, pag-aari ni Ginoong Grant. Ethan Grant. Isa sa 4 na Chinese na tagapagmana ng konsorsyum ng Alyansa sa Hilaga, Ethan Grant, ay sinasabing babalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Ito ay magtutulak sa iyo mula sa ika-5 pwesto sa talaan ng yaman sa bansa pababa sa ika-6 na pwesto. Ano ang iyong opinyon diyan? Ang taong gusto mo, dinala ko siya sa iyo.
Ikaw, kayo lahat. Hindi. Hindi ito maaari. Ito si Dr. Lee. 10 taon nang nakalipas, binigyan niya ako ng, Diagnosis NG, terminal na cancer. si Dr. Lee ay may bagay na nais sabihin sa lahat. 10 taon ang nakalipas, may taong gumamit ng kaligtasan ng aking anak na babae upang bantaan ako. Nag-alinlangan ako ng paulit-ulit at sa wakas, laban sa aking konsensya, napilitan akong gumawa ng peking kay Binibining South diagnosis ng kanser sa tiyan. Sa mga nakaraang taon, namuhay ako sa kasalanan at pagsisi sa sarili. Siya ang Serafina Quinn. Ang kanyang pamilya ang pumilit sa akin na gumawa ng pekeng diagnosis. At sinabi rin nila na aayusin nila na si Nancy ay mamatay ng aksidente. Diyos ko, ito ay pagpatay. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Quinn ay napakasama. Serafina, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Kalokohan. Siya, baliw siya, isang doktor na sinibak sa ospital. Paano mo siya mapapaniwalaan? Anong ebidensya ang mayroon siya? Bukod sa diagnosis, nag-iwan ng isa pang ebidensya si Dr. Lee. Ito ang patunay ng tseke na inilipat mula Serafina papunta kay Dr. Lee. Ang lagda dito ay malinaw na makikilala. Peke. Tama, Peke, iyon. Liam, kailangan mong maniwala sa akin. Liam. Kaya, ang ulat tungkol sa cancer sa tiyan ni Nancy noon ay peke at ang nanay niya at ang relasyon ng tatay ko. May iba pa ba doon? Tawagan ng ambulansya. Oy, Liam. Liam, kailangan mong maniwala sa akin. Wala talaga akong ginawa sa mga ito, Liam. Ay, Alam niyang bumalik ako sa bansa at nilason pa ako. Mag-ingat, may backup plan siya. Ang ebidensya ay nasa kamay ng anak ko. hindi ko ginawa. Mula nang pumunta ka sa ibang bansa, hindi na kita nakita. Lalo na kagabi, pinaparatangan mo ako. Nalason siya. Break balita. Pangunahing saksi na lason sa publiko. Si Serafina Quinn, tagapagmana ng Grupo Quinn. Pinaghihinala ang umupa ng hitman. Hindi ko ginawa. Si Nancy iyon. Si Nancy ang nagtrip sa akin. pekeng diagnosis. Lason para patahimikin. Serafina, ilan pa bang sikreto ang itinatago mo sa akin? Kaya siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Isara ang lahat ng labasan. Walang aalis. 10 taon. Panahon na para ayusin ito. Ethan, alam mong pipi si Don, pero itinakda mo ang bitag na ito ngayong gabi. Ginoong Lane, sa wakas, pararatangan mo na ako ha? Noong napilitan si Nancy na tumalon sa ilog, bakit hindi mo tinanong si Serafina kung ilang bitag ang inilatag niya? Iyon ay personal na alitan sa pagitan namin ni Nancy. Hindi para sa isang tagalabas na tulad mo ang makialam. Isang tagalabas? Noong sinamahan ko siya sa pagpapagamot, nasaan ka noon? Uminom siya ng mga painkiller para lang mabuhay. Nasaan ka noong mga oras na iyon? Liam, ang iyong puot ay katawa-tawa at walang saysay. Siya. Talaga bang ganun siya nagdusa? Akala mo ba ang kanyang pagbabalik ay dahil sa puro swerte? Ang paghihirap na kanyang tiniis. Hindi mo mauunawaan. Sino ka ba sa tingin mo? Isang tagapagligtas. Wala kang ideya kung ano ang nangyari sa pagitan namin. Mas marami akong alam kaysa sa iyo. Liam. Alam ko na siya'y umuubo ng dugo sa gabi at hindi nangahasbuksan ang ilaw. Alam ko na nahimatay siya sa silid-aklatan dahil sa malnutrisyon. At alam ko na, bago siya umalis, nagpadala siya sa iyo ng sulat. Ngunit itinuring mo ang liham na iyon bilang isa pang pagtatangka upang makakuha ng simpatiya. Paano mo nalaman? Ang liham na iyon. Ako. Akala ko noong panahong iyon. Ano ang naisip mo? Akala mo ba lahat ay naglalaro ng melodrama sa iyo? Hindi mo man lang masabi kung ang nasa tabi mo ay tao o multo. Anong karapatan ang mayroon ka upang pag-usapan ang mga sama ng loob sa akin? Wala akong karapatan. Ngunit hinatak mo siya sa mas mapanganib na ipu-ipo. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Lahat.
ay naayos na. Oy, tatay, patay na si Don Lee, pero buhay pa ang anak niya. Si Nancy at ang kanyang mga tao ay mayroon na ngayong na-secure ang ebidensya. Malapit na nilang subaybayan ito pabalik sa akin. Huwag magpanik. Noon, ang nagpayag sa iyo na palitan si Nancy, ang pwesto ng exchange student. Ngayon, kaya ko pa ring ipawala ang lahat ng ebidensya. Tatay, iba na ngayon. Sa pagkakataong ito, ang Grant Group ay tinutulungan siya ni Ethan Grant. Hindi natin siya kayang talunin. Sige, lalo nating gawing magulo ang sitwasyon. Tandaan mo ang diary sa study ni Liam. Kunin mo ito. Naglalaman ito ng katotohanan tungkol sa ina ni Nancy na pagtatakas. Hindi ito dapat mapunta sa kamay ng sinuman. Kaya, ang nangyari noon ay maraming nakatagong lihim. Maaaring isa lang din akong pawn? Ginoong Grant, nakatakas si Serafina. Magpadala ka ng tao para sundan siya. May hinala si Liam. Hindi na siya nagtitiwala sa akin. Inilipat niya ang diary dito. Alam ko na lahat ng nakasulat dito. Maaaring may sorpresa? Uy, tatay. Nahanap ko ang diary. Wala namang kakaiba. Suriin mo ng mabuti. Mayroon dapat dyan. Lalo na, yung parte tungkol sa nanay ni Nancy na naghahanda na tumalon sa ilog. Sandali. May nakita ka ba? Aksidente kong nabuksan ng flashlight. Tatay, ibibit ko na ang tawag. Ginoong Lane, nilason. Ang pamilya Quinn, pinilit sa isang kasunduan. Kaya noong mga panahong iyon, ang nanay ni Nancy ay hindi kusang tumakas. Na-set up siya. Sino ang nasa loob? Binibining Quinn. Masyadong mainit ang bagay na ito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ethan, anong ginagawa mo? Pampublikong lugar ito. Wala naman akong gagawin. Gusto ko lang makipag-usap tungkol sa nararamdaman at pang-araw-araw na bagay. Nagkukwentuhan lang. Wag. Pasensya na. Nakikiusap ako. Pakiusap, wag mo akong saktan. Hindi ko sinadyang saktan ka. Ano pa ang gusto mo? Munting alaala lang para sa iyo. Masiyahan ka sa takot.
Ganun. Nilagyan nila ng droga si Nancy. Nakialam ang pamilya Quinn. At inasikaso ang pagtatakip. Ang galing ng pagkakaayos ng eksena. Naipadala ko na sa iyo ang laman ng diary. Kunin ang bahagi tungkol sa pananakot ni Liam kay Nancy at i-compile. Ipadala ito sa mga pangunahing media bukas ng umaga. Opo, Ginoong Grant. Tandaan, piliin ang padadalhan. Hayaan munang kumulo ang opinyon ng publiko. Sa pagkakataong ito, mararamdaman nila ang takot. Opo. Nancy, lahat ng pinagdaanan mo, gagawin ko silang magbayad ng doble. Sino ang gumawa nito? Serafina? Ikaw ba ang nasa likod nito? Liam, kumalma ka. Bakit ko gagawin ito? Hindi ko pa nga narinig ang tungkol sa kanila. Kumalma ka. Ngayon, buong internet ay tinatawag akong basura. Sinasabi nila, ninakaw mo ba ang diary at ipinakalat? Wala talaga akong alam tungkol sa diary. Tiyak na si Ethan iyon. Si Ethan ang nasa likod ng lahat ng ito. Ethan, paano niya malalaman ang laman ng diary? Serafina, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Ako, wala talaga akong alam. Liam, ngayon, dapat tayong magsama-sama. Hindi tayo maaaring magtraidoran. Susuriin ko na ngayon ang surveillance footage. Serafina, mas mabuting umasa ka na hindi ikaw iyon. Ginoong Grant, ito ang lalaking tumulong kay Ginoong Lane at kay Ginang South na makaalis ng bansa. Nahuli siya sa isa pang kaso ng smuggling. Nauna naming siyang nakuha. Narinig kong mayroon kang anak na babae sa gitnang paaralan. Mataas na paaralan ng Hilagang Lunti. Ika-9 na baitang. Lumalabas siya ng alas 4 araw-araw. Palagi siyang dumadaan sa isang eskinita. Ano ang gusto mo? Huwag mong idamay ang pamilya dito. Maaari kong panatilihing ligtas at maayos ang iyong anak. Kahit ipadala siya sa ibang bansa upang mag-aral. Siyempre, depende ito sa iyo. Magsasalita ako. Si Ginoong Lane ang nag-utos sa akin na ayusin ang smuggling. Mayroon ding isang babaeng walang malay. Ipaliwanag ng malinaw. Walang malay? Oo, ang babaeng iyon. Nalason siya ng droga. Wala siyang malay sa buong panahon. Inutusan din ako ni Ginoong Lane na kumuha ng ilang mga larawan. Sinabi niyang gagamitin iyon bilang leverage. Sino ang nagbigay ng pondo? Ito ay Ginoong Quinn, Ryan Quinn. Inilipat niya sa aking overseas account $5 milyong. Gusto niyang tiyakin na ito na natiling nakatago. Pirmahan ang testimonyang ito. Ang iyong anak ay makakakuha ng pinakamahusay na proteksyon. Kung hindi, Pipirma ako? Nancy, sa wakas natagpuan ang mahalagang ebidensya. Ang paghihirap na dinanas ng iyong ina, gagawin ko silang magbayad ng 100 beses. Liam, pakiusap. Nakikiusap ako na maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam. Pinilit ako ng tatay ko na gawin ito. Ginamit niya ang mga bayarin sa ospital ng nanay ko para takutin ako. Kung hindi ko ginawa ang sinabi niya, tutuldukan niya ang paggamot ng nanay ko. Wala akong ibang pagpipilian. Liam, Sa palagay mo maniniwala pa ako sa iyo? Palagi mong ginagawa ang trick na ito. hindi iyan totoo. Ngayon, totoo ito. At tungkol sa ina ni Nancy, siya rin ang nagplano niyon. Ikaw ang nangapi kay Nancy noon. Isang puppet lang ako. At noong unang beses kitang nilapitan, lahat iyon ay plano niya. Ano? Kaya noong lumapit ka sa akin, lahat iyon ay pagpapanggap. Serafina, nakakasuka ka talaga. Pero kalaunan, tunay kitang minahal. Liam. Ituloy mo. Gusto kong makita kung ano ang kwento na gagawin mo. Noong itinatag ng tatay mo ang Grupo Lane, nasa rurok siya ng kanyang tagumpay. Palaging gustong sakupin ng tatay ko ang Grupo Lane, kaya siya ang nagplano ng lahat ng ito. Isang piyon lang ako sa kanya. Kasama ang tungkol sa diary, sinabi rin niya sa akin iyon.
Tungkol naman sa pagkalantad ng iyong nakaraan sa balita, si Ethan Grant ang nasa likod niyon. Talagang wala akong kasalanan. Kaya sa wakas inaamin mo na ninakaw mo ang diary. Oh? Kinuha ko ito. Pero kalaunan, inalis ito ni Ethan. Mga halimaw kayo. Liam? Anong problema mo? Ang mga testimonyang iyon ay isang panig lang ng kwento. Maaaring peke ang mga iyon. Si Ethan ang nag-frame sa pamilya natin. Nakasulat dito sa itim at puti kung paano pinilit ng iyong ama ang nanay ni Nancy at inaangkin mo pa ring inosente? Hindi iyan totoo. Liam, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Narito ang ebidensya. Gusto mo pa ring makipagtalo? Serafina, ang mukha ng iyong pamilya ay talagang kasuklam-suklam. Napilitan ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Matutulungan kitang ibagsak si Ethan. Bitawan ka? Oo, may paraan pa ako para harapin si Ethan. Sinaktan ng pamilya mo si Nancy, sinaktan ng aking ama, at ngayon, gusto mo akong bitawan ka? Pagkatapos nating ibagsak si Ethan, hahayaan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Ako na ang haharap kay Ethan. Ngunit simula ngayon, ikaw at ang pamilya Quinn, gagawin kitang pira-piraso gamit ang sarili kong mga kamay. Salamat sa inyong pagdating, mga miyembro ng press. Ngayong araw, ipapahayag namin ang kumpletong ebidensya ng sabwatan at kasalanan ng Grupo Lane at Grupo Quinn. Ito ang diary ni Nancy. Tama? Sa diary, ang katotohanang isinulat ng ina ni Nancy sa sarili niyang kamay, na may malaking panganib. Pero kalaunan, sa hindi malamang dahilan, binura ito gamit ang pambura. Ano ang isinulat ng ina ni Nancy? Isinulat niya ang tungkol sa mga krimen ni Ginoong Lane at ng pamilya Quinn. Si Ginoong Lane ang nagsamantala sa ina ni Nancy noong siya ay malubhang may sakit, dinroga at ginahasa siya, at nakipagsabwatan sa pamilya Quinn upang pekein ang pagtakas. Oh! Diyos ko, Ginoong Grant, ano ang tungkol sa ibang ebidensya? Ito ang smuggler na natagpuan namin noon. Siya mismo ang naghatid kay Ginoong Lane palabas ng bansa. Ito ang kanyang testimonya. Kinukumpirma nito na pinondohan at tinulungan ng pamilya Quinn na pilit silang paalisin ng bansa. Ganyan pala iyon. Ginoong Grant, legal ba ang mga pinagmulan ng ebidensyang ito? Lahat ng ebidensya ay napatunayan ng forensics. Simula ngayong araw, ito ay formal na ibibigay sa mga piskal. Kaya ito ang tunay na katotohanan. Ito. Imposible. Tatay, siya. Pagkatapos ng maraming taon, mali ba talaga ang taong kinamuhian ko? Ikaw yon. Pinilit mo akong halos patayin si Nancy. Ginawa mo akong kung ano ako ngayon. Ikaw ang may kasalanan nitong lahat. Nakakulong ako sa lumang silid ng kagamitan. Napakadilim. Takot na takot ako. Sa tingin ko, narinig ko ang boses ni Liam. Darating ba siya para iligtas ako? Hindi. Bakit niya ako ililigtas? Galit na galit siya sa akin. Sabi ng doktor, mabubuhay lang ako ng 1 buwan. Ilang araw na lang ang natitira. Gusto kong makita si Liam kahit 1 beses pa. Kahit sa malayo lang. Pero, wala akong pagkakataon. Nancy, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ayaw ko nang makita ka ulit. Sia, hindi mo na ako makikita muli.
Nancy, ano bang nagawa ko sa'yo? Ano bang nagawa ko sa'yo? Nancy, Ang pamilya Lane at Quinn ay pinaghihinalaang may maraming krimen. Naglunsad ng investigasyon ang mga taga-usig. Sino? ako to. Nancy, Wala tayong sasabihin sa isa't isa. pasensya na Nancy. Pasensya na. Lasing ka. Ngayon ko lang nalaman. Nalaman ko na ang tatay ko. Siya pala. Mali ang taong kinapautan ko. Pinahirapan kita. Pinahiya kita. Ibinuhos ko lahat ng galit ko sa'yo. Hindi na ako tao. Ano? Pasensya na, Nancy. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na inosente ka. Hindi ko alam. Ang tatay ko. Siya ang may kasalanan. Kasalanan ko lahat. Liam, tumingin ka? Ang iyong paghingi ng tawad, tinanggap ko na. Nancy, ako. Pero sa pagitan natin, 10 taon na ang nakalipas. Noong paulit-ulit mo akong sinasaktan, nawala na iyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi, okay? Pakiusap. Minsan, ang sakit ay hindi madadaan sa paumanhin, ang makapag-ayos. Umalis ka na. Nancy. Nancy. Kumusta? Ako, si Nancy. Binibining South. Ako si Lily, anak ni Dr. Lee. May ebidensya ako, may kaugnayan kay Serafina Quinn. At saka, mga recording ng mga susunod niyang plano para ipapatay ang tatay ko. Sige, dahan-dahan lang. Ligtas ba ang kinaroroonan mo? Nasa labas ako ng bayan ngayon. Pero natatakot ako. Parang hinahanap ako ng pamilya Quinn. Itinago ko ang ebidensya sa isang USB. Gusto ko itong ibigay sa iyo ng personal. Subaybayan, ang tawag kaagad. Itaas ang antas ng seguridad. Sige, magkita tayo at mag-usap. Ipadala mo sa akin ang address. Pagkatapos, magpapadala ako ng tao para hanapin ka. Bukas ng 3:00 ng hapon. Kapihan ng lunti ang kanluran. Pakiusap, siguraduhing darating ka. Ang ebidensyang ito ay makapagpapatunay sa lahat ng krimen ng pamilya Quinn. Ang mga testimonya mula sa lider ng grupong kriminal ay mahina. Pero ang hawak ni Lily ang eksaktong makabagsak sa pamilya Quinn matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Masyadong nagkataon. Sa mismong oras na nagkaproblema ang pamilya Quinn, aktibo siyang nakipag-ugnayan sa amin. Sa tingin ko, ang takot ng babaeng ito ay totoo. Pero ang pagkamatay ng kanyang ama ay malamang na isang pagpapatahimik. Sige, pero dapat walang sablay. Maglalagay ako ng mga tao sa loob at labas ng kapihan na handang tumulong. Dito, at ang tindahan sa kabilang kalsada. Ilalagay ko ang ating mga tao doon. Magtuon ka lang sa pagkuha ng ebidensya at ibigay ito sa aking mga tao. Salamat, Ethan. Binibining South, salamat sa pagpunta. Huwag kang matakot, ligtas ka rito. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ito ay naglalaman ng mga record ng pamimilit ni Ryan Quinn sa komunikasyon ng tatay ko. At kamakailan, si Serafina ay may nagpahamak sa tatay ko at may recording nito. Pagkatapos mamatay ng tatay ko, palihim kong kinopya ang data mula sa kanyang telepono. Noon ko nalaman na upang protektahan ako, ginawa niya ang lahat ng maruruming bagay para sa pamilya Quinn. Ang tapang mo. Mahalaga ang ebidensyang ito. Hindi masamang tao ang tatay ko. Pilit lang siya, para lang iyon protektahan ako. Bukod doon, sa telepono niya, paulit-ulit siyang sumulat tungkol sa kanyang pagkakasala at pagsisisi. Lahat para sa akin. Alam ko lahat iyon. Titiyakin natin na ang pulis ay magbibigay ng hustisya sa tatay mo. Binibining South, kailangan mong mag-ingat. Alam ni Serafina na may ebidensya ako. Nagpadala na siya ng mga tao para hanapin ako. Huwag kang mag-alala. Titiyakin namin ang kaligtasan mo. Umalis muna tayo rito. Papupuntahin ko ang isang tao para dalhin ka sa ligtas na lugar. Sumama ka sa kanila o protektahan kita.
Mag-ingat ka. Ingat. Ethan. Ethan. Papatayin kita. Ethan. Isuko ang ebidensya. Ingatan ang kanyang punyal. Protektahan si Ginoong Grant. May batas tayo dito. Ano ang ginagawa mo? Malapit ang pulis. Ang kamay mo. Ayos lang ako. I-secure muna ang ebidensya. Humingi ng tulong sa pulis. Isara ang lahat ng kalye ngayon. Hindi natin siya pwedeng hayaang magdulot ng panganib sa lipunan. Roger, Ginoong Grant. Kayo sa labas, tulungan ng pulis na hulihin ang suspek. Kailangan namin gamutin ang sugat mo ngayon din. Natutuwa ako na okay ka. Nasaan ang ebidensya? Dito lang? Mukhang ang pamilya Quinn ngayon ay desperado na. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin natin na hindi na makabangon ang pamilya Quinn. Huwag gumalaw. Baka masaktan ka ng konti. Ang nangyari ngayong araw? Natakot ka. Mas concern ako sa kamay mo. Kung hindi mo kami tinulak, Ang pagprotekta sa iyo ay isang bagay na kusa kong ginagawa habang buhay. simula ngayon, huwag ka nang magsugal ng ganito. Nancy, pakasalan mo ako. Hayaan mo akong hayagang alagaan ka sa buong buhay ko. Nasugatan ka at iniisip mo pa rin yun? Walang tong sugat. Ang mahalaga ay, simula ngayon, hayaan mo akong laging protektahan ka. Hindi ka hahayaang harapin ang anumang panganib na mag-isa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mahal kita ng hayagan, protektahan ka, at makakasama ka sa buong buhay mo. Siya, pangako. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano bang problema mo ngayon? Kritikal na ang panahon. Tay, teka, wala man lang pakialam si Ethan sa buhay niya para mag-propose kay Nancy. Ang sunod-sunod na aksyon ni Ethan ay nagdedeklara ng digmaan sa atin. Sa halip na magwala rito, bakit hindi mo isipin kung paano ayusin ang gulo na ito? Bakit laging nakikisama siya? Kung hindi ako masaya, hindi rin sila masaya. Hanggang kailan ka pa magdadala ng gulo? Tay, tama ka. Oras na para ayusin ang gulo na ito. Ano ang gusto mong gawin? Lahat sila gusto akong patayin. Kaya isasama ko ang isa kasama ko. Baliw ka. Iniimbestigahan tayo ng pulisya ngayon. Oh, baliw ako. Baliw na ako sa loob ng 10 taon. Naalala mo ba? Si Rocco mula sa underground casino? May utang siya sa akin. Gagamitin mo ang mga desperado na iyan? Ngayon, oras mo na. Para kumilos. Tatay, si Rocco na iyon ay kumilos na. Sila ay... Serafina, si Ethan ay nakalikom lahat ng ebidensya. Darating ang pulis bukas. Sakto. Gagawin ko si Nancy na mamatay kasama ko. Gumising ka. Maaari pa tayong umalis ngayon. Inayos ko na isang bangka, papuntang Timog Silangang Asya. Ikaw na lang kung gusto mo. Gagawin ko silang mamatay. Kasama ko.
Serafina, isa akong batikang tao. Pagkatapos ng maraming taon, nakita ko na lahat. Kailangan nating manatiling buhay para makabalik tayo. Ikaw na. Hindi ako aalis na parang duwag. Jason, ayusin ang pinakamabilis na bangka. Oo, kailangan ko nang umalis ngayon. Huwag magtanong, pera na lang. Benyi, kita tayo sa pantalan. Tandaan, ang pinakamahalaga lang ang dalhin. Tatlumpung taon na pamana. Tapos na lahat ng ganun na lang. Serafina, huwag mong sisihin si tatay. Ginoong Grant, pinakabagong balita, inililigpit ni Ryan ang kanyang mga mahahalagang bagay. Nakipag-ugnayan na siya sa maraming smuggling channels. Maging tiyak, Nakipag-ugnayan siya sa 3 smuggler, nagplanong magkita sa pantalan ng Eastmere, airport ng West Suburb, at pamayanan ng mangingisda sa Timog Loop. Mukhang nagpaplano siya ng maraming ruta para gambalain tayo. tusong matandang Soro talaga. Abisuhan ang security center full alert para sa lahat. Opo, Ginoong Grant. Ang kumpirmado natin ay si Ryan ay may dala malaking halaga ng pera at mamahaling bagay, inaasahang aalis siya sa loob ng kalahating oras. Gamitin ang lahat ng ating koneksyon upang harangan ang lahat ng kanyang rutang panghimpapawid, panlupa at pandagat. Nakipag-ugnayan na ako sa ating Maritime Bureau contacts. At sa lahat ng shipyard at pantalan na nakikipagtulungan sa atin. I-leak ang 3 lokasyong ito. Ginoong Grant, ang paggawa nito ay bakit masyadong halata. Iyon mismo ang epektong gusto ko. Ipaalam sa kanya na lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi siya makakatakas. Ipahanda ang Special Task Force, handa na tumulong sa pulisya sa paghuli. Ginoong Grant, update, umalis na ang convoy ni Ryan. Mabuti. Gumamit pa siya ng 3 decoy na sasakyan. Hayaan siyang tumakbo sandali. Ryan, hindi ka na makakatakas ngayon. Jason, anong nangyari sa barko mo? Pasensya na, Ginoong Quinn. Kababalita ko lang, lahat ng barko kailangang inspeksyonin. Hugo, kunin mo ako ng helicopter agad. Hindi importante ang presyo. Ginoong Queen, lahat ng ruta ng himpapawid ay kontrolado. Kahit isang ibon ay hindi makakalipad palabas. Benyi, gamitin ang daan sa ilalim. Umalis ka na ngayon. Pasensya na, Ginoong Quinn. Lahat ng ruta ay naharang. Ang kabilang partido ay may malakas na suporta. Kailangan mong maghanap ng iba. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ginang Quinn, nagmamadali? Saan ka pupunta? Gusto mo bang ihatid kita?
Ngayon, inanyayahan ko kayong manood ng isang malaking palabas. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ginoong Grant, handa na ang mga pondo para sa short selling. Maaari naming ilunsad ang buong pag-atake anumang oras. Ginoong Quinn, hiniram kita mula sa istasyon ng pulisya para sa isang araw. Para makita mo sa sarili mong mga mata ang pagbagsak ng Grupo Quinn. Okay ba ang kaayusan na ito? Ethan, baliw ka! Simulan. Ang unang batch ng mga short order ay nailagay na. 5 milyong bahagi. Ang Grupo Quinn ay nakalista sa US. Narinig ko na isinapanganib mo ang iyong buong kayamanan sa mga stock na tumataas ang halaga. Sa mga nakaraang taon, ang iyong netong halaga ay dumami ng higit sa 10 beses. Hindi ba? Ang ikalawang alon ay maaaring ilabas. Ang ikalawang batch ng mga short order, 8 milyong bahagi ang naisakatuparan. Tigil! Tigilan nyo yan! Mga baliw! Ikatlong alon ng mga order ng short selling, 10 milyong share ang naisakatuparan. Bumagsak ang presyo ng stock sa limit down. Ginoong Grant, nakalinya ang US Securities Commission. Tinanong nila kung gusto mong ihinto ang trading. Sabihin mo sa kanila ito ay simula pa lamang. Pakiusap, bigyan mo ako ng paraan. Noong itinulak mo ang nanay ko sa kamatayan noon, naisip mo ba ang bigyan siya ng paraan? Ang presyo ng stock ng Grupo Quinn sa loob ng kalahating oras bumagsak ng 40% na nagtala ng record para sa pinakamabilis na limit down sa mga stock ng US. Dagdagan ang presyon. Pipilitin ko ang Grupo Quinn hindi na makabangon. Tapos na. Ganap na tapos. Ginoong Grant, ayon sa pinakabagong impormasyon, mga galit na shareholders sinalakay ang Grupo Quinn. Kanila nang wawasakin ang buong gusali. Ang mga shareholders ay pampagana lamang, ang mga empleyadong hindi nababayaran o ang kanilang dividends. Gusta ko, winawasak na nila ang mansyon ni Ginoong Quinn at Villa, tama? Hindi. Ang aking kumpanya. Iyon ang gawain ng aking buhay. Iyan ang gawain ng buhay ko. Ginoong Grant, ang halaga ng merkado ng Grupo Quinn ay bumaba ng 60%. Ang mga pinagkakautangan ay nagsimula na magsama-samang mag-file para sa pagyayelo ng ari-arian. Paano yan? Masarap, di ba? Hayop ka. Wala kang pagkatao. Noon, nakipagsabuatan ka kay Ginoong Lane upang itulak ang aking ina sa kamatayan. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ang Grupo Quinn ay pinaghihinalaan ng maraming krimen sa pananalapi. Ang Securities Commission ay nagbukas ng investigasyon. Lahat ng ito, tagapagtatag na si Ryan Quinn, sa pamamagitan ng ilegal na paraan nag-ipon ng yaman sa loob ng mahigit 1 dekada. Bukod dito, kaugnay ng kasong ito, ang sangkot na partido, isang Ginoong Lane, ay nailagay sa International Wanted List. Papatayin kita. Binubuod, ibinibigay ito sa mga autoridad ng hudikatura. Ang kasuklam-suklam na tamis. Salamat sa inyong lahat sa pagsaksi nito espesyal na araw. Nancy, naaalala mo ba noong una kong nakita kita? Ang paghihimagsik at sakit sa iyong mga mata? Sa lahat ng mga taon na ito, nakatiis ka ng labis paghihirap na hindi sa iyo. Diyos ko, wow! Ang iyong nakaraan ay puno ng kasinungalingan at sakit. Ang iyong hinaharap, pakiusap, hayaan mo akong protektahan ito. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako? Sasagutin mo ba? Oo. Binabati kita. Maghintay ka lang. Ang iyong kaligayahan ay malapit ng maging bangungot. Isagawa ang plano ayon sa schedule. Gagawin ko siyang. Maalala ang sorpresang ito, magpakailanman.
Anong problema? Wala. Baka sobra akong nag-iisip. Huwag kang matakot. Malapit ka nang makagawa ng malaking pabor para sa akin. Nancy? Maging exciting ang birthday party. Nasaan ka? Makinig ka. Ang iyong tagapagligtas ay darating para iligtas ka. Binibining South, huwag kang pumunta. Baliw siya. Binibigyan kita ng 20 minuto ngayon. Pumunta ka sa kanlurang bahagi ng inabandunang pabrika ng tela. Huwag mo siyang saktan. Pupunta ako agad. Tandaan mo ito. Pumunta kang mag-isa. Kung magdadala ka Ethan o sino man, pupugutin ko ang braso niya. Tay! Rocco ay naging kapaki-pakinabang sa wakas. Tumulong sa akin na kidnapin ang tao. Makikita mo, ipapaluhod ko si Ethan at hihingi siya ng tawad sa akin. Narito ako. Pinakawalan mo siya. Ang nakakaantig. Para sa isang taong walang kinalaman, pumunta ka mag-isa sa panganib. Ako ang gusto mo. Wala siyang kasalanan. Ngayon din, tawagan si Ethan at sabihin sa kanya na itigil ang lahat ng mga aksyon laban sa pamilya Quinn. Kaya kong gawin ang tawag na iyon. Pero kung pakakawalan mo muna siya, Huwag kang lalapit pa. Kung gagawa ka ng isa pang hakbang, papatayin ko siya. Serafina, ang tatay mo ay nagbayad na. Itigil mo na ito. Itigil? Matagal na akong lampas sa puntong walang balikan. Siya? Tatawagan ko siya, pero si Lily ay hindi na makakatagal pa. Pakawalan mo muna siya. Anong ginagawa mo? Sino yan? Nancy, nagkakaisa kayo laban sa akin? Ikaw ay kasuklam-suklam. Kumpara sa ginawa mo sa akin, lahat ng iyon, ito ay patas, hindi ba? Ano yung pagpapakabanal-banalan mo? Kung hindi dahil sa nanay mo, Ang mga bagay ng nanay ko ay hindi para husgahan mo. huwag mong sabihing akala mo ba nanalo ka. Nancy, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Iyong diagnosis ng terminal na cancer sa tiyan. Ako mismo ang nagbago nito. Tungkol sa kung bakit ka umuubo ng dugo, ito ay dahil binigyan kita ng isang espesyal na gamot. Pinapanood kang umuubo ng dugo. Hindi mo alam kung gaano kasarap ang pakiramdam. Alam ko, Ano ang sinabi mo? mula nang bumalik ako. Alam ko na, lahat nito, pakikisama sa iyong pagpapanggap, ay para lang panoorin kang sirain ang sarili mo. Nancy, mamamatay kang kakilakilabot. Hindi kita hahayaan. Dalhin siya. Nancy, hanggat ako, Serafina, ay buhay sa mundong ito. Isang araw ay babalik upang maghiganti. Nancy, Sayang, wala kang pagkakataon. Masakit ba? Kumpara noong 10 taon na ang nakalipas, ang sakit na ito ay wala. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala kanina tungkol sa iyo? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala tungkol sa iyo kanina? Dahil nandito ka, ayos lang ako. Hinding-hindi na kita hahayaang makipagsapalaran. Oh, Matatapos na ang lahat. Simula ngayon, magiging maayos na tayo.
Salamat Ethan. Salamat sa pagsagip sa akin noon. Sa mga nagdaang taon, palagi kang nasa tabi ko. Hindi ko kailangan ang pasasalamat mo. Gusto kong maging ligtas ka, magpakailanman. Magpakasal na tayo. Anong sinabi mo? Kunin na natin ang lisensya bukas. Ang bilis naman? 10 taon na akong naghihintay. Ayoko nang maghintay ng isa pang araw. Pagkatapos nating makuha ang lisensya, humanap tayo ng paraan para mahanap ang nanay ko, sige? Sasamahan kita. Paano ito? At ito? Ginoong Grant, isang abogado na nagsasabing kumakatawan kay Liam ay narito para makipagkita sa inyo. Papasukin mo siya. Ginoong Grant, Binibining South. Ako ay narito para kay Liam upang asikasuhin ang mga pamamaraan ng paglipat ng ari-arian. Ito ay ang lahat ng mga patent ng pangunahing teknolohiya ng Grupo Lane at ang kasunduan ng walang bayad na paglipat para sa mga mapagkukunan ng kliyente. Ito ay nanotaryo na. Siya. Nasaan siya? Si Liam ay sumakay ng eroplano kaninang umaga at umalis na ng bansa. Ito ay isang liham na iniwan niya para sa iyo. Ang halaga ng merkado ng Grupo Lane ay lumampas sa 10 bilyon at ibinigay niya na lang lahat, sinabi ni Ginoong Lane. Ito lang ang tanging kabayarang kaya niyang ibigay. Nancy, hindi ako humihingi ng tawad. Hinihiling ko lang na gamitin ang tanging bagay na maibibigay ko sa iyo, kapalit ng iyong kapayapaan sa buong buhay mo. Naway makatagpo ka lamang ng kabaitan, at naway maging maayos ang iyong landas. Patawad. Paalam. Paalam magpakailanman. Liam. Sabihin mo sa kanya? Ang liham? Tatanggapin ko ito. Ipapaabot ko iyon. May isa pa. Maaaring kailanganin kong ipaalam sa inyong dalawa. Ang flight ni Ginoong Lane ay papuntang Iceland. Bago sumakay, pumunta rin siya sa isang lugar. Saan? Sa campus ng Universidad ng Timog Lunti, sa lumang gymnasium. Umupo siya doon mag-isa hanggang madaling araw. Iniutos ni Ginoong Lane na ito lang ang kanyang maaaring ibigay na kabayaran. Kung malungkot ka, huwag mo pilitin ang sarili mo. Hindi ko lang inakala na ang 10 taon na sama ng loob ay magtatapos ng ganito. Ang pangunahing teknolohiya ng Grupo Lane ay tunay na hindi mabibili. Sa pamamagitan nito, ang Grupo Grant sa larangan ng medikal na teknolohiya ay walang katunggali. Ano ang balak mong gawin? Magpatawag agad ng pulong ng lupon at ipahayag ang buong pagkuha sa Grupo Lane. Gayunpaman, dahil sa personalidad ni Liam, hindi siya susuko ng ganoon kadali. Siguro. Pagod na siya talaga. Ipaalam sa lahat ng pangunahing media, ngayong 3:00 ng hapon, magdaos ng press conference. Simula ngayon, ang Grupo Grant ay ganap na aangkinin lahat ng operasyon ng Grupo Lane. Ito ay isang mahalagang hakbang sa integrasyon ng mga mapagkukunan ng negosyo. Ginoong Grant, narinig ko na ang Grupo Lane ay kusang inililipat ang lahat ng assets. Kooperasyong pangnegosyo, kapwa-benepisyo. Bukod pa rito, mayroon din akong mahalagang anunsyo na gagawin ngayon. Ang Grupo Grant ay opisyal na sasanib sa agham buhay ng Berdehan. Ang aking asawa, si Nancy, ay magiging co-CEO. Diyos ko, ito ay isang pagsasanib na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Talagang sinuspoil ni Ginoong Grant ang kanyang asawa. Kailan gaganapin ang kasal? Bibili ako ng isang buong isla sa Pasipiko para bigyan si Nancy ng kasal ng siglo para maalala ng lahat ang araw na ito.